Osaka, Japan, here is Konosuke Kameda. Second round, right? Yeah, it's second round. Come on. Okay, short. Inside. Caught yourself. 動きながら来るからできればカバーから下上つけて下打ったら必ず振れよ Okay, then he's throwing with the. もうちっちゃい As の soon に as ち you っちゃ see い the のちっ body ちゃい shot, のちっちゃい throw の punches. He's coming with long. Style, razor sharp reflexes, counters, and a childlike joy when it comes to hurting his opponents. The bell and round one. Sa wakas ay ilang oras na lamang ay magaganap na ang bakbakang John Riel Casimero versus Konosuke Kameda. Ito ang pagbabalik ng Pinoy matapos siyang maban ng isang taon sa Japan na lumaban dahil sa overweight issue. At sa kanyang pagbabalik kasama ang kanyang bagong promoter na si Koki Kameda o 3150 Lush Bomu ay naghain kaagad ng isang magandang laban para kay John Riel Casimero. Ang ibinigay sa kanya ay ang kanyang pinsan na si Konosuke Kameda. Itinuturing na isang magandang test para kay John Riel Casimero sa kanyang pagbabalik sa ibabaw ng lona itong si Konosuke Kameda. Bagamat 2 beses itong natalo sa kanyang huling laban, ngunit hindi naman basta-basta ang mga kinalaban nito. Mga highly ranked contender sa super bantamweight o featherweight division ang kinalaban nitong si Konosuke Kameda. Nariyan si Luis Neri na siyang nakalaban ni Naoya Inoue, at si Alan Picasso na siyang susunod na makakalaban ng The Monster na si Naoya Inoue. Here in the 10th, David El Rey Picasso. Sa kanilang paghaharap sa press conference ay pinakita ni Konosuke Kameda na mas maangas siya sa tinaguriang angas ng Pinas na si John Riel Casimero. Hindi nagpakita ng kahit anong respeto at pagkasindak itong Japanese boxer sa harapan ni John Riel Casimero. 弱い選手なので誰でも倒せない KO ですね。お前それに負けたらもっとカスやからな。ちょっと伝えて。 Na siya namang gustong-gusto ng mga fans at ni John Riel Casimero para mag-init sa paparating nilang laban. Kapwa nila nakuha ang napagkasunduang timbang na 128 pounds na siyang nagpapakita at patunay na wala nang makakapigil sa kanilang bakbakan na magaganap mamaya. Kung ating sisilipin ang kartada nitong Japanese boxer na si Konosuke Kameda ay meron na itong 15 wins, 9 knockouts, 5 talo at may 2 draw. Dito ay makikita natin kung gaano kalakas ang kanyang suntok o power punches dahil meron siyang 60% knockout ratio sa kanyang talaan. Hindi na masama para sa isang bagitong boxer na kagaya ni Konosuke Kameda. Pagdako naman natin sa resume ng ating kababayang si John Riel Casimero ay meron na itong 34 wins, 4 losses, 23 knockouts at may 1 draw. At kung ikukumpara natin ang lakas at pagpapatulog sa ibabaw ng lona kontra sa Japanese, ay mas nakalalamang ng kaunti itong ating pambato na 67% knockout ratio sa kanyang talaan. Hindi mo maitatanggi o maikakaila na mas veterano itong ating pambato dahil former 3 division world champion itong ating kababayan. Kaya para sa Japanese, isang jackpot para sa kanya kapag nasilat niya itong ating pambato. Isang malaking pagguho naman sa karera ni John Riel Casimero kung sakaling hindi niya mapagtagumpayan ang labang ito kontra sa Japanese boxer. Sa buong karera ng ating pambatong si John Riel Casimero ay wala pa ni isang Japanese fighter na tumalo sa ating kababayan. Ngunit sa kanyang huling hapon na kinalaban
Sa katauhan ni Yukonori Oguni ay nagkaroon ng isang hindi magandang desisyon dahil nagkaroon ng bitak o accidental injury itong si Yukonori Oguni na siyang naging dahilan para hindi ipagpatuloy ang bakbakan at naideklarang tabla ang naturang laban. Yes, welcome dito sa ating fight commentary, Marv Sports TV. Bago tayo tumungo sa bakbakang Janriel Casimero versus Yonosuke Kameda, ay suriin muna natin itong huling nakalaban na Japanese ni Janriel Casimero sa katauhan ni Yukonori Oguni. Makikita natin halos magkasing haba ang kamay at tangkad ni Yukonori Oguni kaysa kay Kameda. Halos din magkamukha ng estilo. Dito makikita natin kung paano niya inano ang style ni Janriel Casimero. Kumbaga sinasabayan niya na may halong depensa. Sa una, nakita natin na nag-pressure kaagad si Janriel Casimero sa unang segundo ng first round. Ngunit hindi niya nasaktan si Yukonori Oguni. Kaya naman tila naubusan ng hangin dito ang ating pambato at siya namang pagpasok ng mga opensa nitong ni Yukonori Oguni. Kaya nga merong nagkaroon ng issue kay Janriel Casimero na pagkakaroon ng mahinang stamina nitong mga nakalipas na kanyang mga laban at naipakita dito ni Oguni ang kahinaan ni Casimero. Yung bodega, natumba dito si Oguni mga kaibigan, pero outbalance lamang sabi nitong referee. Makikita natin ginagamit dito ni Oguni ang kanyang jab, sabay counter punching. Ayun, tinamaan siya ni Casimero ng overhand right. Medyo naramdaman niya, pero nakita natin na hindi nagpasindak dito si Yukonori Oguni sa mga opensa ng ating pambato. Kaya naman nakakabawi kagad itong si Yukonori Oguni ng mga mangilan-ngilang punto sa ating pambato. Mapapansin natin na makalipas lamang ang ilang segundo ng pag-atake nitong si Janriel Casimero ay tila bumagal ang kanyang opensa, na sabi ng ilan ay naubusan na agad ng hangin itong ating pambato. Pero makikita natin na nasasaktan din si Oguni sa mga birada itong ating pambato. Ayun yung mga atake na yun, tinatamaan si Casimero ng 1-2 combination galing kay Yukonori Oguni. Dito bumagal na ang ating pambato mga kaibigan dahil naubos ata sa mga unang segundo ng round ng pagbuhos ng lakas at hindi niya napabagsak itong si Yukonori Oguni. Siya namang baka gawin nitong ni Yonosuke Kameda sa kanilang magiging laban. Papaguring kaagad sa unang round si Casimero, tatakbo-takbuhan kapag nakita na nilang ubos na ang hangin nitong si Casimero, saka sila aatake para tapusin ang nasabing bakbakan. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Yung estilo ba to ni Yukonori Oguni? Maaring natalo daw dito si Casimero dahil kung hindi hininto ang laban, dahil nakita natin na ubos na ang hangin ni Yukonori Oguni ay ni Casimero. Pero nagkaroon lamang ng isang tinamaan ng overhand right. Tila nakahilo itong Japanese boxer sa patama ni Casimero at na save by the bell. Grabing patama na yon. Boom! Tinamaan na naman ang kanan, left hook. Pero matibay din tong si Yukonori Oguni, no? Sabi nga sa interview nung matapos ang laban nila, nanginginig na daw ang tuhod niya nung time na yon, nung ihihinto na ang laban dahil sa mga lakas ng suntok ni Casimero. Pero sabi ng ilan na maaaring matalo si Casimero doon dahil wala nang hangin nga at kulang sa stamina si Casimero. Kita nyo yung mga atake na yon. Wala na yung unang explosion ni Casimero, yung atake na sunod-sunod nabawasan. 1-2, tinamaan si Yukonori Oguni. Wild swing left galing kay Casimero, hindi tumama. Body shots
kumakounter itong si Oguni, di ba? Kita nyo pag umaatake si Casimero, nakahanda ang kanyang counter punch na minsan sa body at sa ulo. Kung tinamaan ng kaliwa, boom! Ayun na. Dito naganap ang di naasahang pagkakataon, mga kaibigan. Nagkaumpugan. So nakita natin dito na nagkaumpugan ng dalawang boksingero. Nagkaroon ng cut. Kung tutusin, hindi pa dapat tuwihin to eh. Kasi meron nga dyan, malaki talagang bitak sa noo, pero tuloy pa rin ng laban. Pero sila, maliit lang yung cut sa noo, pero hininto. Sayang yung patama na yun, no? Ang nangyari dito, hindi natin alam kung para kay Casimero ba o para kay Oguni. Dahil kung tuusin, di siya ganun kalaki para ihinto ang laban, guys, no? So dito nangyari yung huling laban ni Casimero na Japanese, na controversial daw. Dahil sa headbutt, ay hininto ang laban at nagmistulang draw. Ito lang ang Japanese na tumabla kay Casimero. Yung ibang mga Japanese na kalaban niya, tinalo ng ating kababayang si John Riel Casimero. At dahil sa laban na yon, ay doon na nakantsawan si John Riel Casimero na walang disiplina at mahina na ang depensa at wala na sa prime simula nung umalis sa dati niyang promoter na MP Promotions. Napakuhan. Yung lakas ni sa kakayahan ko parang 40% lang, pero alam natin na sparring partner ni Naoya yun. Pero sabi ko, ganun lang ba yung kakayahan niya para... So alam ko, kaya ko na talunin si Naoya. Pero bago yan, meron muna siyang isang nakalabang Hapon pa na nagngangalang Ryo Akaho, ay naging controversial din, pero kalaunay nabawi ang hatol at naibigay ang panalo sa ating pambato. Okay, so bago tayo tumungo sa bakbakang Yunosuke Kameda versus John Riel Casimero, ay suriin muna natin at balik tanaw sa nakalaban ni John Riel Casimero na isa ring Japanese na si Ryo Akaho, na isa ring controversial na naging laban niya, ngunit ginanap ito sa bansang Korea. So makikita natin dito, pareha sa unorthodox style ang kapwa boksingero. Left hook tumama galing kay Casimero, gumante ng body shots itong si Ryo Akaho, mga kaibigan. So maganda muna nilay-nilayin natin ang mga nakalipas na laban ni John Riel Casimero habang nag-aantay sa bakbakang Yunosuke Kameda versus John Riel Casimero na magaganap mamaya. So eto na muna, Ryo Akaho versus John Riel Casimero sa bantamweight division. So dito makita natin yung style ni Casimero na hindi agad agresibo, nagtipid, kalmado, mga galaw. Kita nyo naman, hindi siya kagaya ng iba niyang laban na talagang sumusugod pa lang sa unang segundo ng unang rounds. Dito kinakalkula na niya dito ang laban niya kay Ryo Akaho. Si Ryo Akaho ay dating sparring mate ni Nonito Donaire, kaya marunong-runong din to, mga kaibigan, si Ryo Akaho. May nalalaman din pagdating sa usapang boxing, veterano rin. Kaya naman makikita natin sa galaw dito ni Casimero, nag-iingat siya sa mga galaw nitong Japanese boxer na si Ryo Akaho. Pero malayo ito sa estilo ngayon ng mga kalaban niyang si Yunosuke Kameda, mga kaibigan.
tingin ko mas magaling to si Ryo Akaho kaysa kay Kyunosuke Kameda. Pero ang pagkakaiba nga lang nila, na nakitaan ng pagkasindak itong si Ryo Akaho sa ating pambato. Tinamaan ng left hook si Casimero, ngunit hindi naman nasaktan ng ating kababayan, mga kaibigan. Tama yung yung style ni Casimero, napaka awkward, no, na parang hirap basahin, ang hirap alamin kung anong mga susunod niyang gagawin, kanyang atake. Magaling din ito si Akaho bago siya lumaban dito kay Casimero. Hindi tumama yung left hook ni Ryo Akaho. Ganda ng depensa ni Casimero. Filial defense. Job. Ang ganda ng mga timing. Sa unang rounds, medyo hindi sila nagkatamaan, guys, no? Okay. Kita natin sa slow-mo na jab. Hindi tinamaan ng right straight galing kay Casimero, pero body shot sa mablay. Left hook, right hook, magkabila ang left and right ng hook. Pinakawalan nitong si Ryo Akaho, mga kaibigan. Okay, round 2, mga kaibigan. Touch glove sa pagitan ni Ryo Akaho versus Jonriel Casimero, guys. Kombinasyon kaagad, pinakawalan ni Jonriel Casimero. Magandang pampainit to habang nag-aantay sa bakbakang Kyunosuke Kameda versus Jonriel Casimero, mga guys, no? So, tambay-tambay muna tayo dito sa comment section. Magkwentuhan. Tinamaan si Casimero sa batok, nasubsob, kaso nga lang dinilangan, dumadali. Dito nag-init ang ating pambato ng bilangan, kahit di naman natamaan ng solid, na outbalance lamang si Casimero. Bugs! Ayun, no? Grabe, no? Nag-init si Casimero dito, guys, eh, oh. Natakot si Casimero, nasindak eh. Sabi niya, yari ako dito. Kita mo yung atras ni Akaho. Grabe yung atras niya dito nung sumusugod si Casimero, eh, oh. 1, 2, 3. Tinamaan ng kombinasyon si Akaho. Sabi niya, grabe na pasugot, tinamaan sa panga. Ayun yung time na tinamaan siya sa panga. Sinabi niya, inindan niya yun, eh. Nagkaroon ng crack ang kanyang panga sa suntok na yun ni Casimero, guys. Sunod-sunod na siya, oh. Na niya, eh. Na-analyze niya, no? Delikado siya dito. Delikado niya ang lagay niya kay Casimero. Dahil pinainit niya ang ulo ni Casimero, eh. Dito nag-iisip na yan, eh. Kung papaano niya lulusutan ang malahalimaw na atake ni Jonriel Casimero, guys. Kita mo yung pasugod na yan ni Casimero, moduelo. Masisinda ka talaga, eh. Ayun, oh. Tinamaan na naman si Akaho. Pero gumaganti siya, gumaganti rin, eh, no? Nag-iisip na yun dito kung paano siya makakalusot, eh. Sa tulong ng referee, guys. Grabe. Yung cover niya, oh. Halatang, ayun na. Dito siya nakakuha ng exit, guys. Nung sinita ng referee yung suntok-batok ni Casimero. Doon na siya nakakuha ng eksena na nasaktan siya sa suntok ng batok. Umakting na. Dito yung pagkakataon na binas siya ng marami, pati ng mga Japanese culture, na umaacting lang to si Akaho sa suntok na yon. Ang tagal niyang nagpahinga. Dapat dito tinigilan ng referee. Parang inantay pa nila makapagpahinga si Akaho. Pero si Akaho wala nang balak pang lumaban dahil sa nangyari. You know, daplis lang sa batok, eh. Nagsabi lang referee ng warning, pero si Akaho sineryoso niya. Tinamaan ako, ref, sa batok, ayoko na. Parang ganun, eh. So ang nangyari dito ay idiniklarang tabla ang nasabing laban. Ngunit sa masusing pag-iimbestiga ng Korean Boxing Commission ay napag-alaman na tama
ang naging ng kampo ni Casimero at ibinigay sa kanya ang panalo via round 2 TKO victory para sa ating kababayan. So sa inyong mga napanood sa mga laban ni Jonreal Casimero kontra sa mga Japanese fighter, ay masasabi nyo ba na sapat ang kakayahan ni Jonreal Casimero ngayon at nasa prime pa ba ang ating pambato para humarap sa isang Japanese fighter na isang bata, fresh at nasa prime fighter na si Kyonosuke Kameda? Habang inaantay natin ang nalalapit na bakbakan ni Casimero kontra Kyonosuke Kameda, ay pag-usapan muna natin sa comment section kung sino sa palagay nyo ang mananalo at mananaig. Kung kasi si Casimero ba sa palagay nyo mananalo, sabihin nyo kung knockout o unanimous decision. Pwede natin yung pag-usapan dyan sa comment section at antabayanan nyo lamang maya-maya ang bakbakang Jonreal Casimero versus Kyonosuke Kameda, 128 pounds featherweight division. Kung nagustuhan nyo ang video ng tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.